Wala guys, andito na tayo sa Albero Velo pagkatapos ng Milan at San Marino. So dumaan tayo dito ng day tour pero natulog tayo doon sa Piccinini. Ang hirap mabigkas ng overnight para next day drive tayo papunta rito sa Albero Velo. So abangan guys, ngayon we are on the way to look for our accommodation for the night in Piccinini, Italy. Ito ay isang sa beach resorts na daungan ng mga maliliit na boats. So nag-stay lang kami ng isang gabi at saka sa gabi hanap kami ng restaurant para mag-dinner kami. Kaya lang nasa tuktok ng bundok. Aakyat kami ng bundok at doon sa taas ang mga restaurant. Ayaw namin umakyat dahil masakit ang tuhod na natin sa kaakyat ng bundok na yan. So nag-stay lang kami sa ground. Ang nakita namin restaurant dyan kita namin isa lang. At grabe, ang liit lang. Tapos 3 menu lang. Pero ayan guys, yung aming hotel room, ayan. Yan. Tapos yan, na yan, beach na yan. Tapos yan yung restaurant na walang katao-tao. Kami lang dalawa ang doon, customer. Ayan guys, yung hagdanan papunta doon sa taas o akyat sa taas hanggang doon sa tuktok ng taas. Nandun ang mga restaurant. Grabe. So enjoy guys sa panunood. Ciao, ciao. Yan naman guys yung aming view sa aming balcony ng hotel. Ayan. So, check out na yan. Sa gabi, kaya hanap kami ng pagkain. So, ayan guys, kinabukasan, ayan, prepare naman kami bumaba dahil nasa tuktok din yung aming room. Yan yung hagdanan pababa. Dala na naman ang mga bagahe namin papuntang sa sasakyan. At magdadrive na naman kami papuntang Albero Velo. Ciao, ciao! So, ayan guys, wala nang breakfast at maghahanap kayo ng breakfast sa daan. Pero ayan guys, ang daanan namin, hindi kami dumaan sa highway. Dito kami sa National Road ng bukid. Kaya ayan, sigsag-sigsag. So, yung amin na lang kinain, yung baon namin sa sasakyan ng mga pagkain. Ayan, maraming sigsag dito papunta doon sa Albero Velo. So ayan, tuloy pa rin, drive ng drive. Ayan, may dinaanan tayong mga plantation ng olive tree. So, ayan, malapit na tayo. Hahanap tayo ngayon ng parking dito sa Albero Velo. Ayan.
Welcome to Alvero Velo. Yan ay pinakamagandang village na na-preserve nila ilang dekada na ito. So ayan guys, ang Truly houses, na-preserve nila yan 14th century ago. I'm not sure, baka more than 14th century ago pa. Dahil dapat yan ay tirahan lang ng mga fisherman yata yun. So ayan, sobra daming ng tao kasi it's very famous na tourist attraction na Truly houses. Very rare ito. The Truly Alvero Velo, yung mga houses, ay limestone dwelling found in the southern region of Puglia, are remarkable examples of drywall, mortarless construction, a prehistoric building technique still in use in this region. The Truly are made of roughly worked limestone boulders collected from neighboring fields. Characteristically, they feature pyramidal dome or conical roofs built up of corbelled limestone slabs. Ayan na yung English. Naku, grabe naman yung history na yan, no? Kasi 14th century yan, eh. The outstanding universal value of Truly. Ano ba yung 14th century yan? The early mid-14th century. Ayan, guys. Grabe. Sobrang ganda. Truly house are traditional dry stone huts with a corbelled roof. Their style of construction is specific in the Etria Valley in the region of Puglia. Ayan guys, tingnan mo yan, ini-English ko na kayo. Grabe. Very famous ito sa mga turista. Dami naman to. Lahat, marami ditong restaurants, maraming turista nagpupunta. Kaya mahirap mag-parking. Pero nakapark pa rin kami. Ayan, yung aming day tour.
ay sa Alberobello ay isang UNESCO Heritage. Ayan. UNESCO Heritage ang Alberobello. Kaya ano yan 1000 ED ang edad after death. Ayan, 1000 ED ang edad ng Holy Houses na yan. Okay. Ayan. Maraming istorya kaya truly ang Alberobello. So between 1909 and 1936, parts of Alberobello were protected through designation as heritage monuments. Criterion, the trolley of Alberobello illustrates the long-term use of dry stone building, a technique which has history of many thousands of years in the Mediterranean region. So guys, I hope you enjoy ang aking pagbisita sa Alberobello. Thank you for your support and thank you for watching.